Hello mga spooky dolls! So ito po ang ating pong ikalabing-dalawang araw ng kwentong 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na natin itong ika-12 na window. Okay. Ano naman kaya ito? Yan, nakuha ko kaagad ang balis. So ay sa po snowflake po ito. Yan. Okay, kainin na natin, basahin na natin ang story. Hello spooky dolls, good evening. So Merry Christmas po. Today, tayo po ay magbabasa ng panibagong kwento. Ito na po yung ating ika-12 na 31 days ng kwento katatakutan sa Pasko. Okay, yung vlogmas natin dito sa ating channel. Hindi ko na masyadong patatagalin. Basahin na po natin ang kwento na pinamagatang Ayokong Maging Albularyo. Marami na nga talagang napagaling ang lolo ko. Sabi nila, talaga raw mahusay itong manggagamot. Sa katunayan, halos araw-araw, puno ng mga taong bakura namin. Hindi lang mga kapitbahay namin ang suki ni Lolo. Pati mga taga-ibang lugar, dumadayo pa sa amin para lang magpagamot sa lolo ko. Tunay ngang kilala si Lolo Damian bilang isang albularyo. May mga nagpapagamot sa kanya na nadaklaw ng ahas, nakagat ng aso, mga biktima ng kulam, at ang iba naman ay mga sinapian ng masasamang espiritu. Natatandaan ko pa noon nang gamutin niya ang isang babae na inaapoy ng lagnat gabi-gabi. Aming beses na raw dinala sa kung saan saang ospital ang babaeng iyon. Pero hindi talaga malaman ng mga doktor ang sanhi na kanyang sakit. Palagi raw na nanginginig sa gabi ang babae na parang nawawala sa sarili at nagsasalita ng mga hindi maintindiang wika. Sinuri ng lolo ang mga mata ng babae habang siya'y nakaupo at nakatingin sa malayo. Kinausap ni lolo ang mga magulang ng pasyente. Gusto ko sanang malaman, may puno ba sa harapan ng bahay ninyo? Meron po, kadamyan, sagot ng tatay ng pasyente. Anong klaseng puno? Mangga po, puno po ng mangga. Matagal na yun sa loob ng bakuran namin. Dagdag naman ng nanay ng babae. Bakit yun naman tinanim sa harap ng bahay yung puno? Tanong ni lolo. Yung tatay ko pa po yung nagtanim ng punong yun eh. Hindi na namin yung ginalaw dahil nagbibigay naman po ito ng lilim sa amin. Paliwanag pa ng tatay ng babae. Tumahimik muna sandali si lolo, saka nagsalita. Alam ko ng dahilan kung bakit inaapoy naglagnat yung anak ninyo. Saan nga po ba talaga nagmumulang sakit ng anak namin, kadamyan? Tanong ng tatay ng babae. May nagkakagustong elemento sa anak ninyo at dun sa puno ng mangga ito nakatira. Palagi niyang dinadalaw yung anak ninyo tuwing ikalawang gabi. Ito ang dahilan kung bakit inaapoy siya ng lagnat. Diyos ko! Sambit naman ng nanay ng pasyente habang nakayakap ito sa asawa. Ano po ang dapat nating gawin, kadamyan? Kailangan ko sumama sa bakuran ninyo para makausap ko yung elemento nagtatago sa puno ng mangga. Ang sabi ni lolo. Kailan po? Tanong naman ng tatay ng biktima. Mas maigi sana kung mamayang gabi na dahil unti-unti nang kinukuha ng lalaking elemento ang katinuan ng anak ninyo. Sagot ni lolo. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing iyon. Ako yung alalay niyang Lolo Damian. Pumunta kami sa baryo kung saan makikita yung sinasabing puno na pinamamahayan di umano ng elemento. Kagad na lumapit si Lolo dun sa puno, habang bakas ang kaba sa mukha ng mag-asawa. Tanging ang kandila lang at ang bilog na buwan ang nagbibigay ng liwanag sa amin ng gabing iyon. Ilang saglit pa, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Umupo ang lolo sa ilalim ng puno na parabang may kinakausap. Lumipas ang ilang minuto. Maya-maya pa, lumapit ng lolo sa mag-asawa. Napakiusapan na namin ang elemento na nakatira sa puno para wag niya nang gabalayin ang inyong anak. Sambit ni lolo. Talaga po? Tuwang-tuwa naman sabi ng tatay ng pasyente. Oo, ngayong gabi rin
Umalis na yung elemento pabalik sa kanyang daigdig. Bukas na bukas din, ipaputol niya na tong punong ito. Tandaan ninyo, wag na kayo magtatanim ng puno sa harapan mismo ng bahay ninyo. Lalo na kung natatakpan nito yung pintuan, pati yung mga bintana. Paliwanag pa ni Lolo. Salamat ka, Damian. Paano niyo po ba napalis yung elemento? Tanong ng nanay ng pasyente. Hindi na mahalaga kung paano namin siya napakiusapan. Ang importante, ligtas na yung anak ninyo at hindi na siya muling gagambalain pa. Sagot ni Lolo. Malinaw kong narinig yung pagkakasabi ng Lolo. Hindi ko alam kung bakit sinabi niya na napakiusapan na raw nila ang elemento. Sino kaya ang tinutukoy niyang mga kasama niya? Ibig sabihin, hindi lang siyang nagpalaya sa mga engkanto. Nagtaka ako sa kanal ito. Ako bang tinutukoy niyang kasama? Pero hindi naman siguro akong tinutukoy niya dahil wala naman akong ginawa kung hindi ang hawakan ng mga gamit at manood sa kanyang mga ritual. Lumipas pang mga araw, parami ng parami ang mga nagpapagamot kay Lolo Damian. May mga pasyenteng meron pang magagarang kotse na bigla nilang paparada sa harapan ng bakuran namin. Meron din naman mga naglalakad lang papuntang bahay namin. Mayaman man o mahirap, lahat sila ay umuuwi na may lunas sa kanilang mga karamdaman. May pambayad man sila o wala, saksi ako sa mga taong natulungan ng aking lolo. Hindi naglaon, nakaipon ng husto si Lolo sa kanyang pagiging albularyo. Dumami rin ang kanyang mga ari-arian. Napag-aral niya pati ang kanyang mga apo at nakabili rin siya ng mga kabayong pangkalesa. Pinirentahan niya ang mga kalesang iyon sa mga kapitbahay namin na gustong magkaroon ng hanap buhay. Natatanan ko pa noon ang mga sinasabi niya sa akin na palagi raw akong magdasal ng mabuti at manalig sa Diyos. Pala rin niya na maging masunurin daw akong anak sa aking mga magulang, na mag-aral ng mabuti at alagaan ko ang aking kalusugan. Payo rin niya na iwasan ko ang sobrang barkada, ang pagpupuyat at ang masamang bisyo. Sinabi rin niya na matuto raw akong maging mapagkumbaba para magkaroon ng kakayahang makapaglingkod sa kapwa. Maraming magagandang pangaral ng lolo ko, kahit na kung minsan, nagbabalo talaga ng hiwaga ang kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi, nakita ko ang lolo ko na may hili-hilang kabayo sa loob ng maluwang na bakuran namin. Mahirap nga sigurong paniwalaan, pero hindi ordinaryong kabayo ang aking nakita. Puti ang kulay nito at may sungay sa noo. Hindi ko matandang mabuti, pero parang may pakpak pa nga ito sa likod nang nakita ko. Minsan naman, nakita ko ang lolo ko na ng itlog sa ilalim ng puno sa loob rin ng aming bakuran. At alam kong hindi niya alam na nandun ako. Nakita ko yung itlog na unti-unting umiikot mag-isa bago tuluyang kinain ng lupa. Hindi lang minsan na masaksihan ko ang mga kababalaghan sa loob ng bakuran naming iyon. Minsan naman, nakita ko si Lolo Damian na may kasamang napakaliit na lalaki. Mag-uusap sila ng lolo ko at sa tingin ko, parang nagkakatuwaan silang dalawa dahil panay yung halakhak ni Lolo. Nakadamit ng puti yung lalaki. May balbas ito at may suot na korona. Nasa kasikatan ng lolo ko sa kanyang paggagamot nang bigla na lamang siyang nagkasakit. Nawalan siya ng malay habang may sinusuring pasyente. Inapoy na lagnat yung lolo ko. At nang gabing yun, binawian siya kaagad ng buhay. Maraming nagluksa, ngunit marami rin yung nagtataka bakit daw hindi na kaya ng gamutin ng isang mahusay at sikat na manggagamot ang kanyang sarili. May mga ilan pa nga na nagduda kung talaga bang totoong manggagamot bang lolo o baka naman niloko lang niya mga taong nagpatingin sa kanya. Sari-saring mga opinyon at haka-haka ang mga tao habang iba naman ay nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Lubha akong nalungkot dahil wala na si lolo. Hindi ko napigilan ng pag-iyak. Ang mga pangaral niya ang palaging mananatiling buhay sa aking isipan. Ikukwento ko yon sa mga susunod pang henerasyon.
Wala na nga albularyo sa aming lugar. Ngunit ang pagpanaw ng lolo ang siyang sumagot sa tanong na matagal na naglalaro sa aking isipan. Gusto ko talagang malaman kung saan ba nanggaling ang kapangyarihan niya sa panggagamot. Ngayon ay alam ko na. Isang araw, pumunta ako sa likod ng bakuran at mula doon, natanong ko ang burol na hindi kalayuan. Nandun si Lolo. Nakangiti siya sa akin. Kasama niya yung kabayong puti at yung napakaliit na lalaking may korona. Sila ang kasama ng lolo ko sa panggagamot. Mga puting engkanto ang mga kaibigan ni Lolo. Sila ang nagbigay sa kanya ng kakayahan na manggamot. Masaya si Lolo dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit, pero wala ko naramdamang takot nung makita ko sila. Nakatingin pa rin sa akin si Lolo habang isang bilog na liwanag ang bigla na lamang lumitaw sa aking harapan. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit parang may bumubulong sa akin na kunin ko ang nakalutang na liwanag na iyon. Nagdesisyon ako. Hindi ko kukunin dahil alam ko ito ang bertud ni Lolo Damian. Nagpakitang multo niya upang ipamana sa akin ang kanyang kakayahang manggamot. Tumalikod ako. Tumanggi. Paglingon ko, wala na si Lolo. Maraming taon nang lumipas. Hanggang ngayon, alam kong hindi ako nagkamali sa aking naging desisyon. Marahil, magkaiba talaga kami ng paniniwala ni Lolo. Gusto ko kasing mamuhay ng normal at mas nais kong makipagkaibigan sa mga ordinaryong tao. Hindi sa mga uri ng kaibigan na hindi sakop ng mundo ng tao. Okay? So yung po kayong kanyang story regarding nga po dun sa lolo niyang albularyo. Okay, so it turns out, parang balak pa lang ay ipamana sa kanya talaga yung po kakayahan ng lolo niya. Kasi medyo nagtaka nga ako, sabi ko ano, ito bakit namatay usually, di ba, pinapasa yan. Pero siguro iba-iba rin yung klase ng mga albularyo. Okay? So, kasi di ba yung sa previous na nabasa natin, yung parang kapag albularyo ka o may kakayahan kang maggamot parang maghihirap ka. Pero dito naman sa kwentong to, hindi naman siya naghirap. Yumaman pa nga yata sila So parang siguro iba-iba rin to kung depende kung saan nanggagaling yung kapangyarihan. Kasi dito, parang may kaibigan silang engkanto. So I suppose galing sa engkanto tong kaya-kayahan niyang manggamot sa mga puting engkanto. Samantalang yung siguro, ewan ko kung saan ba galing yung kapangyarihan ng iba. Parang may parang hindi ko sure kung mabuti ba ito. Depende siguro kung saan mo gagamitin, pero parang medyo nagduda tuloy ako kung mabuti ba yung kapangyarihan yun or what. Kasi bakit ganun? Kasi nga parang sabi ko nga diba, nung sa kwentong yun, parang bang ang weird na ikaw na nga yung tumutulong pero parang maghihirap ka. So parang negative siya. But anyway guys, so ano ba sa paligay nyo? Tama ba yung naging desisyon niya na tinanggihan niya yung panggagamot, yung kapangyarihan niya na makapaggamot? Kasi para sa akin, in a way, kung okay naman yung buhay mo, kanyari, parang tawag nito, kung magiging successful ka naman dun sa na pinili mo na career or yung sa buhay mo, hindi ka naman tipong naghihirap, mas okay na siguro yung ganun. Kasi nga guys, kapag naging albularyo ka, hindi lang to basta-basta tipong manggagamot ka. So usually, parang marami din siyang mga requirements, like kailangan mo mag-orasyon every now and then, at hindi lang siguro every now and then talagang mayat-maya. So araw-araw dun, kailangan mo mag-ritual, mag-orasyon and all. Tapos sabi nga niya, mas prefer daw niya na makagkaroon daw ng mga kaibigan ng mga tao lang din. Ayaw niya ng mga ganyan mga engkanto or what. Respetuhin na lang natin yung kanyang gagustuhan kung talagang yun ang palagay niyang tama para sa kanya. Actually, wala naman talaga tayong magagawa. Decision niya yun But anyway guys, I hope na nag-enjoy po kayo sa story po natin para sa araw na ito. So bukas po ang ika-13 naman. Napakalapit na. Diyos ko, ilang tumbling na lang. Christmas na. I hope na nasa mabuting kalagayan lahat at nag-i-enjoy kayo. Ingat po kayo palagi. So, bisita po kayo ulit bukas para sa ating 13th story. Take care guys. God bless. Stay fabulous and spooky. Bye-bye! Ang cute ko, no?